Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat at nagbibigay ng papuri sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy na binibigyan niya ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos sa ibang bansa, lalo na po sa mga naroon sa mga bansa na pinagbabawal ito po ay kanilang nilulook forward. Ito po ang kanilang pinapanalangin na sila po ay makarinig. Salamat sa Diyos dito sa bansang Pilipinas. Ito po ay napakalaya na ipinangangaral. Pero nakita ko rin po ang pagkakaiba kung saan po malaya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Doon naman ganun, hindi ka interesado ang marami. Nawa, sa ating lahat na patuloy pong sumusubaybay, patuloy po na nakikinig ng salita ng Diyos, nawa lalo pa tayong bigyan ng Diyos ng uhaw, gutom sa kanyang mga salita upang gaano man katindi o ano man ang mga mangyayari at naranasin natin dito sa lupa, we are standing on a solid ground, unshakable ground, and that is none other than the Word of God. Muli, isa pong pinagpalang araw sa ating mga kapatid na nariyan po sa iba't ibang bansa. Okay, so kayo pong lahat ay aming binabati at nagde-declare kami sa inyo, blessing after blessing, miracles after miracles, healing after healing, and all the best things from God ay dumating po at napasa inyo pong lahat mga kapatid. Okay, at ang pabor ng Panginoon at pabor ng tao ay sumainyo. I pray for your promotion in the name of Jesus. Mga nariyan sa Taiwan, sa Spain, sa US, sa Canada, sa New Zealand. Bless po kayo ng Panginoon dyan, mga kapatid, sa Australia, sa nariyan po sa Italy, nariyan sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa dyan po sa Qatar. I-bless kayong lahat ng Panginoon. Of course, nariyan sa Ireland, nariyan po sa Oman, sa Yemen. And of course, patuloy po namin binabati mga bago natin kasama sa Hong Kong, sa Indonesia. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. And please do us a favor to share this message also to your friends. And of course, dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas, ang mga kapatid, lalo na yung mga kapwa-lingkod natin, mga pastor, kasama kanilang pamilya, kongregasyon, mga leaders and workers. Welcome po sa ating discipleship training. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon at patuloy pong palaguin ang mga gawain na ibinigay po sa atin ng Diyos. More souls this year, 2024. Before we continue, I would like to invite you to join me in a word of prayer as we ask God to bless us tonight so that the teaching of His Word will be clear and sound para tayo po ay hindi lamang hearers but we will become doers of it. Father, in the name of Jesus, we thank you once again for giving us this wonderful opportunity to hear your word. Thank you because your word is being preached here in the Philippines freely. Thank you for the freedom. Thank you for the love and your goodness and faithfulness in our lives. I pray that you will continue to create hunger, thirst in our spirit, and our mind, and our hearts for your word. We bless you, we worship you, we glorify your name in all the earth. We also pray for those who are sick, your divine healing will flow over their bodies. We also pray, Father God, in the name of Jesus, those who are in need, your provision will be released to them. And Lord, we also pray your joy, the peace of God will flow like a mighty river over our soul. And Lord, God, Holy Spirit, continue to open the heavens for us and pour out your divine wisdom, knowledge, and understanding in order for us to receive our portion tonight. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and King, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kung kayo po sumabay sa panalangin, manampalataya po tayo, kayo po pinagaling na ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang inyong kagalingan, ang inyong mga himala. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. God created miracles before, and He will also create miracles
today. Welcome po sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends and loved ones. Ang ating discipleship training ay ginaganap po tuwing Martes at Huwebes alas 8 po ng gabi. At kami po ay humihingi po ng inyong pagsama at pagpabor na ibahagi po natin ito, lalo na sa ating mga kaibigan at mga kapamilya. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa ating pong series, Winning the Battle from the Inside Out. And we discuss one of the prescriptions on how to defeat the flesh. Our battle with the flesh is ongoing on a daily or a day-to-day basis. Okay, so ang laman hanggat nandito tayo sa lupa, ito po'y kasama natin. Hanggat buhay tayo, yung struggle ng laman at ng espiritu ay nagpapatuloy. So hindi po tayo dapat mag-relax, hindi po tayo dapat magiging kampante lamang, kundi patuloy nating patibayin, patuloy nating ihubugin, patuloy nating i-build ang ating buhay, ang ating espiritu sa salita ng Diyos. Keep on hearing God's word. Napakaliwanag ang sabi ng Panginoon. Utos po ni Moises kay Joshua ang sabi, keep this book of the law. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be able to do everything written in it. And your life will become prosperous and successful. Prosperity and success is always connected with the Word of God. Success without God's Word, success without doing God's Word, it is a short-lived success. At hindi po tayo nanibago o di na po bago sa atin yan. Marami po naging successful for a short period of time. Okay, dating walang-wala, ngayon talagang sobrang yaman at dahilan sa ito walang God factor, wala pong salita ng Diyos, ano po nangyayari? Kung gaano kabilis yumaman, ganun din kabilis na ubos ito at bumalik pa sa mas lalong buhay na punong-puno ng kahirapan. But, ang ating pag-asenso, yung ating success at yung ating prosperity ay nakaugat sa salita ng Diyos. Ang tawag ko po dyan, hindi lamang long-lived prosperity, but it is a never-ending prosperity. Why? Because it has a God factor. It has a spiritual blessing or spiritual favor. Nagkakaunawaan po tayo, mga kapatid. Okay, so sa ating na magpapatuloy, so yung ating pinag-usapan na prescription, pag sinasabing prescription, rekomendasyon ng salita ng Diyos. Again, mayroon po tayong mga professional po na mga psychiatrist, mga doktor. Okay, sila po ginagamit din ng Panginoon. But again, if you want to have the accurate spiritual strategies or spiritual blessing or spiritual keys para ho ma-address yung ating spiritual needs at spiritual concerns, isa lang po ang source. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, allow me to share with you one of the divine prescriptions from the Word of God on how to defeat the flesh. Bakit? Hanggat nandito tayo sa lupa, ang laman ay hindi titigil sa paghahanap ng paraan para wag niyang masunod ang gawain ng Diyos, ang salita ng Diyos, maging mismo ang Diyos. Kaya kailangan yung laman maipasakop natin sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. And I believe, praise God, because I found a word in 1 Thessalonians 5:23-24 that says, may God Himself sanctify you through and through, and may your whole spirit, soul, and body, okay, may be sanctified, and faithful is He who calls you, and He will do it. Sino ho ang magsasanctify ng laman? Sino ho ang magsasanctify ng ating spiritual and body? It's none other than God. Ano po ang gagamitin ng Diyos para masanctify ang ating spiritual and body? It is none other than the Word of God.
Ngayon, nakita niyo na po gaano kahalaga ang magbasa, mag-aral, magbubulay-bulay, higit sa lahat, lakaran at i-apply ang salita ng Diyos. Pag walang salita ng Diyos, all our effort boil down to nothing. Nauuwi sa wala. Kung walang salita. John 15:5, the Lord Jesus Christ Himself said, if you abide in me, and my word abide in you, you shall bear much fruit. Nakita niyo na, ang mabungang buhay ay ang pananahan ng salita ng Diyos sa atin, tanggap at pananahan natin sa salita ng Diyos, pagsagawa, ito po'y magre-resulta sa isang mabungang buhay. Nagpatuloy ang Panginoon, sabi niya sa John 15:5b, anong sabi niya? For without me, without my word, you can do nothing. If a person is successful without the word of God, that success will not last long. Huwag po kayo magalit, pero yan po ang katotohanan. So, pinag-usapan natin, prioritizing the principles of the kingdom. When you speak about the principles of the kingdom, the constitution of the kingdom, the laws and principles of the kingdom. And these are the things that really matters to God. Hindi po ang Diyos nai-impress pag tayo po nagiging masipag, matyaga. Hindi po ang Diyos nai-impress pag gaano karami yung ating achievements. The only thing that impresses God is none other than our obedience to His word, to the law, and to the principles of the kingdom. Nothing more, nothing less. Siya na mismo nagsabi, if you obey the Lord your God, you will eat the best of the land. But if you rebel against Him, then you will be devoured by the sword. The mouth of the Lord had spoken. Nakita niyo yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya naman ang kaaway, talagang todo sa paggawa ng mga bagay, sa pag-o-offer ng mga problema, mga bagay sa libutan, wag lang magtuon ng pansin. Wag lang pagtuunan ng pansin ng isang tao, lalo na ng mananampalataya ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tonight, God sent me to you to tell you the Word of God. Okay, principles, sabi ng Panginoon kay Pedro sa mga alagad, at ibinibigay ko sa iyong susi ng kaharian. The keys of the kingdom are none other than the principles of God's Word. Sila pang susi. Pag ginawa natin ang susi, pag atin pong isinaksak doon sa pinto, nabubukas ang pinto. Ang salita ng Diyos, ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, pag ating nilalakaran, binabasa, binubulay, nilalakaran, yan ang magbubukas ng mga pinto tungo sa ating tagumpay. So pinag-usapan natin ang mahalaga sa Panginoon, cultivating intimacy with God. So pinag-usapan natin doon si David, mabilis ko lang po itong daanan kasi napag-usapan na natin nakaraang Tuesday. As the day pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. Uhaw sa Diyos. Pangalawa, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Pangalawa po, dwelling in the presence of God. David almost have it all, almost had it all. Nandiyan na po ang kapangyarihan, kalakasan, impluensya, kayamanan. Pero pinakita ni David sa atin that this world cannot satisfy our spiritual needs. Only God and His Word, His presence are able to satisfy. Okay, how to build intimacy with God. So mahalaga po ito kasi karamihan sa mga pangangaral ngayon, pinapakita lang kung ano yung mga blessing. Pero yung how, paano maranasan yung blessing na yun po ang medyo kulang. So ito, pinakita natin how to build our intimacy with God. We need to treasure our relationship with Him, and we are willing to lose everything just to keep it. Kung mayroon man tayong pinakakayamanan bilang mananampalataya ni Kristo, ito po'y walang iba kundi ang ating relasyon sa Diyos. At kinukongratulate ko ang lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Congratulations po sa ating lahat.
Because natanggap na natin ang dakilang kayamanan at ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at ang pagkakaroon ng isang mabungang relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na intimacy sa Diyos. Pangalawa, you nurture your relationship with Him to grow and desire His desires. It is where God can impart His nature to us and manifest His glory in our lives. My friends, I want you to understand, it's not enough to treasure, but we need to nurture. Siguro sa mga araw ng puso, ako po'y mag-share lang. Dito ho, talagang marami ho ang nagkakabati. Sabi ng iba, Valentine's Day na. So, pwede naman magbati na tayo. Well, pag ang pag-ibig ho, sinasabi ng isang tao ay galing lang sa kanya. Laging tandaan, ang puso ng tao mabilis magbago. Babalik at babalik pa rin tayo sa original na source ng pag-ibig. At ito walang iba, kundi ang Diyos. 1 John 4:8, it says, God is love. Kung isang tao ay mayroong relasyon sa Diyos, at siya ay mayroong pag-ibig sa Diyos, at ninonurture niya itong kanyang pag-ibig sa Diyos, sa oras na ang taong ito na pinapanahanan ng Diyos, pinaghaharian ng Diyos, ay umibig sa isang tao. Dahil isang lalaki umibig sa isang babae, ang babaeng yun na kanyang inibig ay pinagpalang lubos. Kasi ang pag-ibig na kanya natanggap, hindi naman pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig ng tao na mayroong influensya ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababaihan, tayo lang po ng isa pong naglilingkod sa Panginoon. Huwag lang po tayong tumingin, huwag po kayong tumingin sa panlabas na anyo lamang. Higit sa lahat, unang qualification bago nyo sagutin ang mga nanliligaw sa inyo, ang kauna-unang qualification bago mukha, bago itsura, ay yung taong yan ba ay may buhay na relasyon sa Diyos, mayroon bang intimacy sa Diyos? Hindi na po sapat yung Christian, may intimacy ba sa Diyos? Pinipressure ba niya ang relationship niya sa Diyos? Ninonurture ba niya ang kanyang relationship sa Diyos? Ang desire ba niya ay desires ng Diyos? Pangatlo, you feel at home in His presence, and in His presence the devil is off limit. Yang tao bang sasagutin mo ang kanyang resting place? Madalas ba siya doon sa presensya ng Diyos? Kababaihan, pag ang iyong nagiging kasintahan at natuluyan sa pagiging kabiyak sa buhay, pag ang taong yan, ang kanyang kayamanan ay ang kanyang relasyon sa Diyos, inaalaga, ninonurture niya ito araw-araw, at ang kanyang desire ay ang desire ng Diyos, desires ng Diyos. At ang kanyang resting place, ang kanyang pinapanahanan sa lahat ng sandali ay ang presensya ng Diyos. Ikaw na ang pinakamapalad na babae na nakahanap ng nagiging asawa o kasintahan. Dahil ang ganitong klaseng lalaki ay talaga naman pinagpala ng Panginoon. The problem today, even to the believers, ako po nagre-rebuke sa mga believers, na mga kabataan, mga kababaihan. Ang una agad tinitingnan, itsura. I am nothing against it. Normal sa tao yan. Pero kung mananampalataya ka, hindi yan ang basihan mo. Bago itsura, karakter muna. Kasi kung gaano kagwapo yan, gaano yan ka gandaan tindig, kung ang karakter niya ay hindi maka-Diyos, lumilipas po. Ano bang tawag dyan? Lumilipas or kumukupas ang kagandahan ng kagwapuhan. Pero ang karakter, mananatili yan. At pag ang karakter na taglaw niyan ay karakter ni Kristo, ay napakapalad mo, kapatid. Paalala po yan, ha? Sa araw ng mga puso. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. So the most powerful life is a life lived in the presence of God.
The more we stay in His presence, the more we planted, or the more we plant ourselves in the presence of God, the more we make God's presence our resting place, the more God can impart His glory, the more God can impart His instructions, the more God can impart His presence in our lives. Just like Moses, when he went down from Mount Sinai, he was not aware that his face was so radiant. It was the glory of God imparted to Moses. Why? Because he stayed in the presence of the Lord. Sabi ng Bible, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Yung pananahan natin palagi sa presensya ng Diyos, hindi natin namamalayan na i-impart na ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian sa atin. At sa oras na tayo humarap sa tao at nakita nila tayo, hindi na ikaw ang nakikita nila. Ang nakikita nila yung buhay mo na binago ng Diyos, pinanahanan ng Diyos, pinaghaharian ng Diyos. Hindi po ba't ito ang calling ng bawat mananampalataya? I'll be sharing a message straight to you today. Kung nakikita pa rin sa buhay mo, at sa buhay ko, ay yung dati pa rin natin pagkatao, wala pong born again experience na naganap dyan. Wala akong tinatawag na new birth dyan. Wala. Why? Because ang isang witness, tayo pa yung mga witnesses ng Panginoon. Ang isang witness dapat may taglay na ebidensya. At bilang mananampalataya, ang taglay nating ebidensya at ang sabi, napaka-solid evidence na kahit anumang sira ng demonyo sa kredibilidad mo, hindi masisira. Bakit? Napaka-solid ng evidence mo. Ano to? Transformation. Maalala ko sa isang aklat sa Galacia, nagtatalo ang mga Hudyo at mga Hintil. Yung mga Hintil na mananampalataya at saka mga Hudyo. Ang gusto ng mga Hudyo, magpatuloy ang mga Hintil. At ang mga Hintil naman, sabi nila, by the grace of God kami na saved. Dumating si Apostol Pablo, basahin niyo po sa Galacia, ang sabi ni Pablo, it's neither circumcision nor uncircumcision. What matters most is the new creation. Mga kapatid, minsan nagpo-focus na tayo sa mga doktrina, nagpo-focus na tayo sa kung ano-anong mga katuruan na gawa-gawa ng tao. Sa mata ng Diyos, ang mahalaga, buhay na nagbabago, hindi kung ano-anong turo ng mga tao. Mga kapatid, ibahagi niyo po itong mensahe nito sa mga kapatid natin. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon. Baka ito yung mensahe na kailangan nilang marinig para sila po ay makapagbago at makapagbalik loob sa Diyos. Now, truth definition of building intimacy with God is knowing what is His priority. Mahalaga po ito. When you speak about God's priority, it is very important na nasaliksik natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang magtuturo sa atin at magsasabi kung ano talaga ang mahalaga. Kasi pag hindi natin ito makuha, mananahan tayo sa ating sariling karunungan. Iisipin natin, marahil ito ang gusto ng Diyos. Wala pong marahil. Baka, wala pong baka. Sa Bible ho, accurate ang salita ng Diyos. Hindi siya vague, hindi siya malabo. Clear as crystal ang salita ng Diyos. Let me show you God's priority. Matthew 6:33, it says, in New King James Version, I'll be sharing with you 3 verses. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unang prioridad na gusto ng Diyos gawin ng lahat ng mananampalataya, matagal man o baguhan, ay ang pagsumakitan na siya'y pagharian ng Diyos. When you speak about kingdom, it is composed of 2 words, king's domain. When you speak about king's domain, it is the rulership and kingship of God. Because the kingdom of God
Okay? The rulership of God is likened to a kingdom, and that kingdom is being ruled by a king. Mga kapatid kay Kristo, kung ngayon nyo lang po ito narinig, please understand this. Nung sumampalataya tayo kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon, Hari, Tagapagligtas, we now belong to a new country, and that country is called a kingdom, and that kingdom is being ruled by God. That is why it is called the kingdom of God. Rulership of God. Tinubos tayo ni Kristo. Sa isang pawn shop, kung sinong tumubos, siya ng may-ari ng item. At tayo lahat nakasala sa ahensya ng kasalanan, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang pagtubos sa atin. At ngayon tinubos sa tayo ni Kristo, hindi na po tayo ang mamumuhay muli. Before, nabubuhay tayo nangunguna sa kapahamakan tayo dinala ng ating laman. Ngayon tayo binayaran ni Kristo ng kanyang banal na dugo, yumakap tayong kasama ng Espiritu ng Diyos. God, Holy Spirit, para wag natin magawa ang nasa ng laman. Kasi pag ginawa na naman natin, dadalhin na naman tayo sa sanglibutan, babalik na naman sa dati nating gawain. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Because the moment na ma-establish natin ang rulership ng Diyos, then righteousness means mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. To make it more accurate, to live in the center of God's will. Pag siya lang nag-gari sa buhay natin, nabubuhay tayo sa center ng kanyang kalooban, anong kasunod? And all these things shall be added unto you. Kung nais yung malaman na itong these things na ito, go back to Matthew 6, verse 25. Huwag kayong mabalisa sa inyong kakainin, inumin, o daramtin. These are basic needs on earth. And I strongly believe, sabi ng Psalms 24, verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang buong mundo at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. So when it comes to material, financial, and needs on earth, God will be the one to provide. But kailangan ma-establish muna natin yung kanyang rulership at makapamuhay tayo sa sentro ng kanyang kalooban. Maliwanag po ba, mga kapatid? Mga kapatid kay Kristo, please. Matagal na pong binabasa ito. Hinilight ko po yung first. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Yun ang priority ng Diyos. Stop doing things that are non-essentials in the eyes of God. The sad reality is this. Believers major on the non-essentials and they minor on the essentials. Instead of majoring the essentials and minoring the non-essentials. Ano ang essentials sa Diyos? First. Ano ang first? Pag-arihin siya sa buhay natin, mabuhay sa sentro ng kanyang kalooban. Siya nang bahala sa lahat ng ating pangailangan. Malinaw po. So, the next question, how to establish His rulership over our lives? Mark 12:30. In the New King James Version, very clear. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. At yung kulay pula po sa inyong screen, tingnan ninyo. This is the first commandment. Mga kapatid, nang mabasa ko po ito, tapos na ang boxing, tapos na ang struggle, tapos na ang pagkikipaglaban kay Satanas, tapos na ang panluloko ni Satanas, pandarayan ni Satanas. Bakit? Nagsalita ng Diyos. Ang unang utos. Pag sinasabing una, hindi po din ikalaway, ikatlo, ikahuli, hindi. Una. Mahalin natin ang Diyos. Ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito po yun. Na kung saan maraming mananampalataya, hindi ito na basa o hindi naunawaan. Akala ng marami sa atin, diretso sa ministry. Agad sa ministry, kasi yun ang gusto ng Diyos. Mali. Tahasan ko pong sabihin ito, base sa salita ng Diyos, hindi po ministry ang priority. Intimacy with God. Ulitin ko, hindi po ministry ang priority ng isang mananampalataya ni Kristo, kundi intimacy. Paano ang intimacy? Loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pinag-usapan natin, anong klaseng pag-ibig, Pastor? Revelation 2:1-4, first love. Binati ni Kristo, binati ng Diyos
Ang Church of Ephesus, masipag sila. Ministry ha? Ministry na nila. Nagtyaga sila, matalas ang discernment nila. May nagsabing apostol na patunayan nila, hindi naman pala, huwad naman. Ano pa, sabi ng Panginoon, nagtyaga ka, hindi ka napagod sa paglilingkod sa akin, kahit nandumang ka sa kahirapan, nagtyaga ka. Kumbaga, pagka ministry-wise, napakaganda ng standing ng Church of Ephesus. But if you look at your screen, makikita nyo yung subtitle, The Loveless Church. In verse 4, it said that the Lord said, nevertheless, I have this against you. You have left your first love. Pwede pala yun, masipag sa gawain. Pwede pala yun, maagang dumarating sa church. Pwede pala yun, gumagawa. Matalas ang discernment. Pwede pala yun, hindi napapagod, pero walang pagmamahal sa Diyos. And we cannot contest the Word of God. We cannot question God's Word. Nakasulat yan. So, ibig sabihin, totoo. Bakit first love? Kasi ang first love, pure. Bakit first love? Kasi ang first love, hindi napapagod. Bakit first love? Kasi ang first love, walang pakialam sa sinasabi ng mundo. Ang pakialam lang ng in love sa Diyos, yung sinasabi ng Diyos. Bakit first love? Ito po, totoo ito. Pag isang tao nakaranas ng first love, kahit ho kamatayan, hindi po siya mapipigilan. Marami po akong narinig. Nung main love, tapos yung klase ng pagmamahal niya, first love. Ano sabi niya? Kahit ngayon, pwede na akong mamatay. Narating, andyan yan. Narinig niya yan. Ang tanong lang, bakit nabanggit ng taong yan, yung ganong kataga, na kumbaga, dangerous na sasabihin yun. Bakit? Because too much in love siya sa tao na kanyang inibig. Hindi ba sa Diyos dapat ganun? In the book of Hebrews chapter 11, makikita nyo, mayroong nilagari ng pahati, mayroong binato hanggang mamatay, mayroong inagawan ng lupa, mayroong iba pinakain sa leon, mayroong iba pinahabol sa mga hayop. Pero bakit sila hindi natakot? Alam niyo bakit? Kasi mahal na mahal nila ang Diyos. Ito po ang aking natuklasang personal. Sobrang mahal mo ang Diyos, hindi ka natatakot maging sa kamatayan. And the more na hindi ka natatakot sa kamatayan, mas the more na nagiging healthy ang iyong katawan, lalo kang naging kagamit-gamit sa Diyos. Yung iba na ipinagpalit ang gawain ng Diyos, ito ho sa mga hindi po nagpupunta sa church pag Sunday, ha? 7 araw ang nilikha ng Diyos. 6 doon, ipinagkatiwala na ng Diyos sa iyo. Pero be responsible. Pero yung 7, yung linggo, ibigay mo yun sa Diyos. Kasi doon ka magkakaroon ng encounter sa Diyos. Doon ka makakarinig ng salita ng Diyos. Doon ka makakapagbigay ng tithes and offerings mo sa Diyos, honoring mo sa Diyos. Doon ka makapagpanalangin, doon ka makapagpuri. Nasaan ka? 52 Sundays lang ang isang taon. Perfectin mo naman, kapatid, hindi dahil Christian ka, kundi dahil mahal na mahal na mahal na mahal mo siya. At ang isang tunay na nagmamahal, tuwing dumarating siya sa simbahan, nakikinig ng pangangaral, nagpupuri siya sa Diyos, nag-o-honor sa Diyos sa kanyang tithes and offerings. Grabe ang kanyang kagalakan. Bakit? Kasi ang tunay na first love, ang tunay na nagmamahal, masiyang, siya po'y siyang-siya, siya po'y nasisiyahan na magbigay. Yan mo ang first love. Hindi nag-expect ng return, masaya siyang nagbibigay. Bakit sa kanya? Yun ang kanyang kagalakan. Ganun pa rin ba tayo sa Diyos? O ikaw na yung, naku, sana naman ginamit ko itong offering ko, yung tithes ko. Naku, pag nagbigay ako dyan, baka yung pastor lang ang yayaman. Mga kapatid, expound ko ha, para malinaw ha. Ang church, parang bahay yan. Yung bahay nyo, mayroon niyang monthly bills. Tawag ko dyan mga no mercy bills. Ilaw, okay, tubig. May kailangan niya ng funds para operation. Kaya ang Diyos, hindi siya nagkamali.
Kaya nga sinasabi, maging tapat kayo sa pagbabalik ng inyong ikapo. Yung 10% ng inyong kinita, ibalik nyo yan sa Diyos. Bakit? So that there may be food in my house. Kung pastor ninyo full-time, Diyos ang magpapakain dyan at Diyos ang bubuhay niyan. At para matiyak ng Diyos na mabuhay ang kanyang lingkod, hindi siya nag-request, nag-command siya na ibalik ninyo, hindi ibigay kasi sa Diyos yan, ibalik niyo yung portion ng Diyos. Kinlaim niya yan sa buhay ng isang tao ng mananampalataya. Portion ng Diyos, yung tithe. Nagkaunawan, pakinggan niyo ito mabuti. Para may pagkain doon sa bahay ng Diyos, sa mga naglilingkod sa Diyos. Ano pa? At ang sabi niya, subukan niya ako rito. Kasi alam ng Diyos, ang karibal niya sa buhay ng tao, pera. Diyos mismo nagsabi, you cannot serve both God and money. Pagdating sa pera, nag-iiba tao. Kaya kinilin ng Diyos yung kanya 10% sa labang income mo. Palit ng binigyan kanya ng lakas, magandang trabaho, hininga, daloy ng dugo mo, walang bara. Nakakapag-CR ka na maayos. Lahat ng yun. Maging kumpanya mo, Diyos din nagbigay niyan. Na kung makikinig ka sa mga nangangaral ng wala sa katotohanan, kung ano-ano mga pinagsasasabi, paano mag-ooperate ang church pag hindi ka nagiging tapat sa pagbibigay mo? Sa palagay mo, magtutuloy-tuloy yan? Yung iba hindi na nga nagbigay, nagsasalita ka ng hindi tama. You better watch yourself. Naririnig ng Diyos lahat ng reklamo natin. Ulitin ko, naririnig ng Diyos lahat ng reklamo natin. Kung binuhay ka ng Diyos hanggang ngayon, humihinga ka at nagkatrabaho ka, may portion ang Diyos. Dapat nga 100% sa Diyos. Pero sa bait ng Panginoon, 90% ipinagkatiwala sa iyo. Pinagkatiwala, ibig sabihin, gawin mong lahat ng gusto mo sa 90%. Pinagkatiwala kasi gusto niyang tingnan kung ikaw ay may natututunan. Kaya ginawa ka ng manager sa 90%, pero yung 10%, ibigay mo talaga yan. Kasi may operation ang church mo na dapat gampanan at yung offerings ibigay mo rin. Bakit? Kasi mayroong mga misyon, mayroong mga gastusin sa church para tuloy-tuloy ang operation, para hindi magmumukhang kawawa ang simbahan. Meron pa ko isang napuntahan, pinagsalita ako roon sa isang simbahan. Mantakin nyo ba naman inilagay doon sa bulletin board yung bill ng Meralco nakalagay, disconnection notice, di ba't kahiya-hiya? And then I suddenly felt that, kumbaga lungkot. Na-upset ako na makita ko, doon mismo inilagay sa bulletin board, disconnection notice ng Meralco. Bakit kaya ginawa yun? Marahil, malamang, sa malamang, yung mga faithful, yung mga nag-church doon. O po kayo maniwala sa mga naninira, lang yayaman dyan, kalukuhan po yan, wala po sa Bible yan. Now, para pantay talaga tayo. Kung yung pastor hindi nyo ginagamit sa tama, yung mga ikapo at mga offering, ang Diyos ang bahala dyan. Kung si Saul nga, pinatay ng Diyos dahil sa hindi siya nagiging matinong leader, hindi ba kaya ng Diyos gawin din yan sa mga hindi nagiging tama na mga nag-handle niyan? Pero kung alam ninyo, kayo mismo nakaalam po, yung church ninyo, yung pastor ninyo, napakaraming gawain. Alam ninyo na ginagamit sa tama yung mga tithes and offerings, suportahan nyo lalo. Lalo na pag lumalawak ng gawain. At saka please, quiet. Pagka mga hindi nagbibigay, tahimik. Karamihan sa napapansin ko, yung mga hindi nagbibigay, yun pa ang mas maiingay. Bakit itong pinag-uusapan natin? Anong connect nito sa ating mga pinag-aaralan? Because kung tunay talagang nagmamahal sa Diyos, kagalakan niya ang magbibigay. Hindi na kailangan dapat ini-explain ka ito. Because the church, mayroon niyang mga talagang tawag natin dyan, no mercy expenses. Hindi ka pwedeng makiusap sa Meralco. Hindi pwedeng sabihin, Meralco, wag mo muna kayong putulan, kasi hindi pa kami nakakolekta. Hindi ganoon ang Meralco. Mayroong disconnection notice, magdadala talaga ng price yan. Putulin talaga yan. Tubig. Hindi pwedeng sabihin sa Maynila, wait lang kasi magkukolekta kami. Walang ganoon.
Nakakalungkot, napapahiya ang gawain ng Diyos, ang simbahan ng Diyos. Dahil sa mga irresponsableng mga tao. Bakit nagiging irresponsable? Kasi hindi tunay na nagmamahal sa Diyos. You can give without loving, but you cannot love without giving. Maluwag ho ang puso na magbigay ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Kung kayo pang kinakausap ng Diyos, hindi na kayo faithful sa typing nyo. Hindi na kayo faithful sa offering nyo. Isa ho kayo sa dahilan. Okay? Mabigat ang aking sasabihin. Isa ho kayo sa dahilan lang sa paglago ng inyong simbahan. Ito mas mabigat pa. Magbukas tayo ng ating kaisipan. Hindi po tayo nagiging faithful sa pagbabalik ng ating tithes and offerings. Para natin tinutulungan ng kaaway na wasakin ang gawain ng Diyos. Nawa ito po ay magbigay sa napakalakas na conviction. Be faithful. Kasi ang gawain ng Diyos hindi paliit, palawak. At alam natin bawat kibot, bawat galaw, kailangan ng resources. At bilang miyembro ng simbahan, ikaw, isa sa daluyan ng pagpapala. Ngayon, kung dumalo sa pagpapala, hindi mo inirelease, barado. Ikaw yung channel na barado. At alam mo naman ang alulod na barado, pinapalitan. At huwag naman mangyari sa iyo yan. Because the moment you will be replaced, saan ang alulod? Pagka barado na at pinalitan, junk shop na po ang kanyang pupuntahan. At ayaw natin na mapunta tayo sa junk shop kasi ang mga naroon sa junk shop, mga junk na nga useless na yun. Ang kapatid, mahal mo ang Diyos, balik mo yung faithfulness mo sa pagbibigay mo. Now, to be honest with you, whether you support the works of God or not, God can sustain His work. Kaya ko ito sinasabi, kasi sayang yung opportunity na binigay sa iyo ng Diyos, lalo na pag yung church mo active sa mga missions, active na isinusulong at ina-advance ang kingdom ng Diyos. Tapos hindi ka tumulong, ang laki ng mawawala sa iyo. Ulitin ko, ang lakas mo, ang talino mo, maging kumpanya mo, at ang lahat ng ginagalawan mo, i-ari lahat ng Diyos yan. Sa kanyang kabutihan, sa halip na kunin niya lahat sa iyo, 10% lang ang kanyang ipinapabigay sa iyo. Bakit? Alam ng Diyos may operations ang simbahang kinabibilangan mo. At mayroon siyang mga lingkod roon na full-time na kailangan niyang pakainin, kailangan niyang suportahan para pag sila ay lumabas at maghahayag ng salita, presentable ang kanilang buhay. Pagkaintindihan tayo. Seryoso ba ito? Para maintindihan din nila. Sa tunay nagmamahal, maluwag sa kanya ang pagbibigay. But those who no longer love God, they always have this contaminated mind. Saan mapupunta yan? Ano kayang gagamitin dyan? Anong gagawin dyan? Mga kapatid, wala tayong karapatan na magsalita ng ganyan. Kung mahal mo ang Diyos at naintindihan mo ang salita ng Diyos, you will give what God had impressed in your heart. Not for the man, not for anyone, but to sustain and supply the works of God on earth. Period. At pag nangyari na yan, tuloy-tuloy ang advancement ng kingdom, tuloy-tuloy ang pag-win ng kaluluwa, tuloy-tuloy ang paghayo. It's not a problem. Napansin niyo sa Book of Acts chapter 2, mahal nila Diyos eh. Yung iba nagbebenta pa nga ng lupa, binigay, kaya naman nagdarahot. Isa sa trabaho ng church, alam niyo kung ano? Tumulong sa mga nangangailangan. Paano makatulong ang church sa mga nangangailangan? Kasi itong mga nangangailangan, nagdadasal sila sa Diyos. Pag ang church natin, sagana sa supply ng blessing,
tayo ang magiging sagot sa panalangin. Ang pastor, siya lang yung maghanap ng mga nangailangan. Pero kayo ay bahagi sa pag-supply sa kanila at sa oras sila magpasalamat sa Diyos, kasama kang pagpalain. Bakit? Isa ka sa source. Nagkaintindihan tayo, mga kapatid. Do you really love God? That's the question tonight. Pure ba yung pagmamahal mo sa Diyos? Pinag-usapan natin parang Tuesday, to restore your first love for God. Revelation 2:5. Remember, therefore, from where you have fallen, repent unto the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Ay magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Sobrang ganda. Pero kung gaano aganda ang plano ng Diyos sa buhay mo, na Diyos rin lang ang pwedeng magtupad. Kaya nga, ang Diyos pala ang pwedeng magtupad ng plano na yun kasi siya ang may plano niyan sa buhay ko. Anong gagawin ko? Balik ako sa first. Establish ko muna yung kanyang pag-aari sa buhay ko, mabuhay ko sentro ng kanyang kalooban, ibibigay niya lahat ng aking pangailangan para matupad ko ang aking assignment. Paano ko may sabi sa kanyang pag-aari sa buhay ko? Another first, the first commandment, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Walang matitira sa self, walang matitira sa flesh, lahat sa spirit. At anong klaseng pag-ibig? First love. Anong first love? Pure. Willing to give without expecting any return. Yan ho. Yan ang tatlong first. At huwag natin i-neglect yan. Huwag natin sabihin na wala yan. Kasi pagharap natin sa Diyos, yan ang kanyang unang-unang hahanapin. Isa-usa hanapin ng Diyos sa atin yung pag-apply natin ng kanyang salita. It's not enough. Hearing God's word like this is one thing. But applying what we've heard is the most important thing. Nagkaunawan tayo, mga kapatid. Sulat niyo po yan, magandang ilagay sa wall, paalaala sa lahat. So, ano kailangan natin gawin? Number one, remember, the first time you meet and love God, balikan natin yung una. Sarap nung una eh. Wala ho tayong iniisip, kundi puro Diyos, gawain ng Diyos, salita ng Diyos, mga awiting papuri sa Diyos. Ang sarap nung una eh. Hindi ba sa isang mag-asawa, first 2 years, honeymoon stage? At hindi natin yan ibalik, at hindi natin i-recall. Remember those days. Kasi pag nakabalik ka rin, ano na naman eh, rejuvenated, bago na naman yung dimension ng pag-ibig mo sa Diyos. Pangalawa, repent. It means a change of mind from sin to righteousness. Pagawin natin yung pag-iisip natin. Tinubos na tayo ng Diyos, bayad na tayo ni Kristo. Kay Kristo na pambuhay na to, it's no longer I, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung ako na ay mabubuhay na para kay Kristo. Katulad ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay, pakinabang. Yan ho ang tunay na mayroong first love sa Diyos. Even Jesus, He died to fulfill God's will. Ang tunay na nagmamahal. Ngayon ho, iba eh. Patawarin niyo akong lahat, mabigat itong sasabihin. Maraming mananampalataya, ginagamit ang Diyos para matupad yung kanilang panglaman at pang-personal na mga panalangin. Kapatid, baliktad. Hayaan natin ang Diyos ang gumamit sa atin. At kung isang tao ginagamit ng Diyos, dadaan siya sa maraming proseso para siya ay magiging quality na produkto. Bakit? Kasi siya ay mangangaral at maghahayag ng salita ng Diyos. Ano pa? Return to God and obey His word. Pagbalik na tayo sa Diyos, it's all about God. It's not about us. It's all about Him. Not about our church, not about our denomination, not about our missions, not about our works. It's all about Him.
Mga kapakulingkod ng Diyos, pagka ibinangaral, sino nakikita? Si Kristo o tayo? Are you the voice behind the message of God? Or are you proclaiming your own voice and your own message? Return to God. Obey His word. I am the vine, you are the branches. If you abide in me and my words abide in you, you shall bear much fruit, for without me you can do nothing. Clear as crystal yan. Di pwedeng ihiwalay ang Diyos sa kanyang salita. Ang salita at ang Diyos ay isa. Si Kristo ang salita. Ang Diyos, iisa. Magbalik tayo. Bakit? Ang warning dito, failure to restore and keep our first love for God. If we fail to restore and keep our first love for God, it results to the abortion of our destiny. As far as God is concerned, gusto niyang matupad ang destiny na inihanda niya para sa iyo. But because of our ignorance, lack of knowledge to His Word, maraming mga destiny at assignment ang na-abort. At nawa sa gabing ito, hindi yun mangyari sa atin. You want me to give an biblical example? Eli. Eli was the high priest in his time. But he aborted his destiny by becoming irresponsible and disobedient to the word of God. Eli died together with his sons at yung kanyang generation. Kung may matiraman, mamamalimos doon sa templo para lang makakuha ng tinapay. Mga kapatid, we are not just building ourselves strong in the presence of God and in the Word of God, but we are also protecting our next generation. Your faithfulness today is your guarantee for the best future of your next generations. Kung hindi man natin makuha yung inaasam natin na blessing ngayon, pero tayo ay nagbibigay na ng garantiya, may pondo na tayo, mayroon na tayong trust fund para sa ating next generation, na kung hindi man natin makuha ngayon, at least, for sure, 100% mararanasan nila. Do you love God the first time you met Him? The moment we restore and keep our first love and intimacy with God, this is what we fulfill, what the Bible says. Revelation 2:7. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, to the one who is able to return to his first love for God, to the one who fulfilled the will of God, to the one who made God their king, their ruler, and their Lord, their owner, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. When Adam and Eve sinned, God forbidden man to eat from the tree of life. But today in our times, if we hear what the Spirit of God says, returning to our first love for God, loving Him with all our heart, mind, soul, and strength, and establishing His rulership in our lives, and living in the center of His will, then we will taste heaven on earth. Diba ito yung gusto natin? Diba ito yung gusto ng Diyos? Nung sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. He wants the heaven will come to earth, and what He had planned for us in heaven, what He has planned for us in heaven, will surely happen in our lives on earth. Posible po ang langit maganap sa lupa kung tayo po ay magiging maapoy sa ating pag-ibig sa Diyos, sa intimacy natin sa Diyos, mahalin natin siya katulad ng una, paghariin sa buhay natin, mabuhay sa sentro ng kanyang kalooban, then we will taste heaven on earth. Songs of Solomon, chapter 2, verse 4. He has brought me to this banquet hall, and His banner over me is love. Mga kapatid, ang magiging canopy natin, ang magiging banner natin, ang magiging bubong natin, ang magiging sumusunod palagi sa atin,
ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. And I remembered Psalms 23 verse 6. Surely, goodness and mercy, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung nais mong sundan ka ng habag, kabutihan, biyaya ng Diyos, habang ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, pag-iisip, lakas, at kaisipan. First love, upang ma-establish natin ang kanyang paghahari sa ating buhay, makapamuhay tayo sa sentro ng kanyang kalooban, at kanyang ipagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan habang tayo nandito sa lupa, hindi para busugin ang laman, kundi tapusin ang ipinapagawa niyang assignment para sa atin. Ito po ang salita ng Diyos. Pagpalaan tayo lahat ng Panginoon. Your table will never run out of food. There will always be food at your table so that you can share to others. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord will prosper all the works of your hands. Receive your portion today in Jesus' name. Amen and amen and amen. Shalom.